Nag-donate ako ng mga tungkod dito sa barangay namin. Marami kasi akong nakukuha ng mga ganito sa trabaho ko doon sa South Korea. Kaya naman naisipan kong mag-ipon. Isinasama ko to pakunti-kunti. Inilalagay ko to sa box na pinapadala ko dito sa Pinas. Hanggang sa nakaipon ako ng marami. At sa tulong na rin ng binan ko, nakagawa dito sa barangay namin. At syempre ang aming kapitan. Silang dalawa ang mga tumulong sa atin para may sa katuparan itong pinaplano nating pamimigay. Ang totoo nga niyan, kulang-kulang 1 taon ko talaga to inipon. Kada may nakikita kasi akong ganito sa basura, tinatabi ko to at iniipon ko talaga. At hindi lang pala mga tungkod, meron din tayong mga ganito at ganito. Sinimulan ko ngang ipunin lahat ng yan last year pa. What's up mga kabasura? Meron lang akong i-documentary. Bali, nagbabalak kasi akong mamigay ng ganito. Ayan. Diba? Mga tungkod siya, pang matanda. Pag naglalakad kailangan na ng tungkod. O kaya yung mga na-stroke. Siyempre, alam ko, mga kailangan nila yung mga ganito So, ngayon ay September 1. So, 2023, no? Bali, ilalabas ko tong video na to kapag ka nakaipon na tayo ng madami nito. So, ngayon, maglalagay ako ng 3 sa box. Ito yung box. Ayan. So, maglalagay ako ng 3. Hopefully, makaipon tayo ng madami sa next year, no? Kasi, yun. Sana matupad natin, no? At ngayong buwan nga ng July taong 2024, habang nagbabakasyon tayo dito sa Pinas, ay naisipan ko nang ipamigay itong mga naipon kong tungkod. At ang una ay lumapit muna ako sa binan kong kagawad. Sabi ko ipamimigay natin to sa mga kabarangay natin. At agad-agad nga ay nangolekta siya ng mga pangalan. Yung mga pangalan na talagang nangangailangan ng mga tungkod. Yung mga taong hirap na maglakad. Yung iba yung mga nagkaroon ng mga mild stroke. Yung may mga problema sa paa. Basta yung mga taong hindi makalakad na maayos. Yung mga taong nangangailangan talaga ng mga bagay na to. Napabuti na rin na isang kagawad yung binan ko. Sa ganung lagay alam na alam niya talaga kung sino-sino yung mga taong kailangan naming bigyan. Kaya agad-agad nga may mga nalista agad siyang mga pangalan. At nakuhanan pa nga itong part na to na medyo ingot-ingot ako. Habang kasing hirap na hirap akong putulin yung tape, yung katabi ko meron palang hawak-hawak na gunting. At pagtapos ay sa mga oras na to dumating na nga yung kapitan namin. Ito kay para kay Juan muna. At bago ko nga ibigay yung mga tungkod na ipamimigay natin ngayon, may mga lumapit muna sa atin. Bumati sila at nagpa-picture. Shanghai! 1, 2, 3. At pagkatapos nga ng picture-picture ay agad-agad ay nagset na kami ng upuan para makuha na nila yung mga inaasahan nilang libreng tungkod ngayong araw. At bago ko nga to ipamigay sa kanila, tinesting ko talaga muna lahat. Sinigurado ko talaga na ang lahat ay nasa maayos na kondisyon. Tinuro ko na rin yung iba kung paano gamitin at kung paano na rin i-adjust. Syempre, kailangan muna natin testingin to. Dapat makasigurado tayo na maayos nilang magagamit ito. Baka kasi mamaya sablay pala, masubsob sila, di ba? Kaya ang ginawa ko, tinesting ko muna kung talagang maayos ba. Kung talagang mapapakinabangan ba talaga nila. Buti na lang talaga na lahat tong mga naipon natin ay maayos na maayos pa mga kabasura. Sigurado akong magagamit at mapapakinabangan nila to. Kaya nag-decide na akong simulan ng pamimigay. Ayan po. Pagpasensyahan nyo na po kasi hindi po ito bago. Pinupulot lang po natin ito sa basura. Natin ako ng mga Koreano. Kaya, pero magagamit nyo po ito kahit pa quality naman. Ayan, medyo ayos naman po lahat. Nasubukan ko naman po. Ngayon, pipili na lang po tayo kung babae o panlalaki. Hindi pa alam pang babae panlalaki yan. Ano yung panlalaki? Kulay siguro. Kulay. Opo, kayo na po ba? Kung alin po sa kanila yung panlalaki. Kaya sila na papili. Kayo na lang po pumili. Gusto nyo dito po. Pili po kayo na alam yung komportable. Ano na, isa. Okay. Ayun na po.
Ito. Yan, kami nalagay. Gulay. Si Pan Edwin, ito mataba-taba. Para ito mataba-taba. Para maganda. Ito, pinanin namin. Ito kay Nunoy. Nunoy Hidalgo. Nunoy Hidalgo. Ito kay Painanding. Okay. Ito kay Magnasio. Lole. Kailangan kong babaan ha. Sige po, isang picture na lang tayo. Tama na kami sa ano. Okay. Kuya. Ha? Dito ka, sali ka. Hoy! Hoy, salamat ha. Salamat din po sa pagbayad ko na magbigay po tayo. Sana po mapakilpanan po. Tingnan nyo, gamit na nila kagad. Nagagamit na nila, kuya. Ang sarap sa pakiramdam ay mga bagay na galing lang sa basura ay nakakapagbigay ng ngiti at ginhawa sa ibang tao. Tites! Try mo! Ganyan. Hindi ba nakikita na nauunan siya? Akala mo. Akala ko lang ano. Ibig sabihin, hindi pala siya makalakad. Ganyan mo. Bigay na lang kaya. At ang pinakahuli, meron kasing kilala itong binan ko na isang tao na talagang hindi na kayang maglakad kapag walang suporta. Kaya naisipan namin na sa kanya na lang to ibigay. Ang totoo mga kabasura ay nag-iisa lang talaga to. Kaya pinili talaga namin kung kanino dapat ito ibigay. Sakto naman na merong malapit dito sa amin na talagang ang kondisyon niya, hindi na talaga siya makalakad kapag walang sumusuporta sa kanya. Kaya naisip namin na tamang-tama sa kanya to mga kabasura. Sa pamamagitan nito ay makakapag-practice na talaga siya maglakad. Kaya pagtapos ko ipaliwanag kung paano to gamitin ay binigay ko na sa kanya agad. Masaya ako na sa simpleng paraan ay nakapagpangiti tayo. Kasi sa panahon ngayon, ang simple ay napakahirap na rin gawin. Kaya kung may gagawin ka, simple man o hindi, gawin mo lang ng masaya. Basurero TV, peace!